sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. Palpak na matibag na isahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kumpirmado na pong nakaalis na sa Senado. Nakalipad na nga ba? Patay ka diha! Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. NBI operation labang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nabisto! Anak ng kamote. Kasama yung isang reporter ng GMA News na 24 oras puro kasinungalingan ng balita. Pinost po nila ang naturang video. Dali lalo dito si Matibag. Wala nang takas ang kasinungalingan. Dahil dyan, Senator Alan Peter Cayetano uminit sa media kanina po sa presscon patungkol po sa nangyayari kay Senator Bato de la Rosa. Nautakan ng musang ang NBI Director na si Pinocchio. Nuknukan ng kasinungalingan. Magandang gabi. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Yung nangyayari ba ngayon, yung ginawa ba ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ito ba ay labag sa batas? Meron bang nilabag sa batas si Senator Ronald Bato de la Rosa? Ito. Pakinggan po natin si Senator Alan Peter Cayetano. Ika lang, walang audio. Take 2. Ayan. Long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI, CIDG, and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 PM para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hour CRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po sir, mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understandings. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message, no? So what I did is I also asked the Secretariat, they gave me a report. Up to this point in time, the promise of the NBI Director na he will give me at least 2 things. One, a copy of the warrant officially transmitted. Stop muna tayo dun. Tama lang ba yung ginawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa? Para sa akin, napakalaking tama ho yun. Hindi naman po yun illegal dahil wala pa pong warrant of arrest gaya sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Merong paglabag, walang paglabag. Deadball tayo ngayon dahil naglabas po ang Korte Suprema ng mandato
na within 72 hours dapat sumagot ang respondent, executive department, patungkol po sa warrant of arrest ng banyagang hukom na ICC. Binigyan ng 72 hours din, pasagot. Kung sakaling sumagot sila, may 72 hours pa si Senator Ronald Bato de la Rosa. So mga 3 days. So, malaya po mag-ikot-ikot si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ating bansa. Choice niya po yun. Kung yung kustodiya ng Senado ay alisin niya at doon na lang siya sa isang lugar na magliwaliw kung saan pupunta, choice niya po yun. Kasi nga po, wala naman po siyang warrant of arrest. Tuloy lang, Senador Alan Peter Cayetano. Because he told me in front of the other senators na sa kotse lang niya, 3 senators were asking na ibigay na niya sa amin, but he looked at me and said, "Sir, pwede bang formal ko na lang i-submit tomorrow?" So that was Tuesday. It's Thursday, we still don't have it. And he promised me na ilalagay namin under his custody yung siyam, pero magre-report ka agad about the manner that they tried to arrest Senator Bato. And number 3, in connection with number 2, report sa ginulpi nilang isang member ng OSAA. Still zero report from NBI. So I'd like to clarify to everyone, we did not arrest Senator Bato. We extended the courtesy and the traditions of the Senate that hindi pwedeng mag-aresto sa loob. He's not under arrest from any of us. And so far as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. So he knew from the start, I knew from the start, I never hid from any of you. Anytime you ask me, nandiyan pa si Senator Bato, I answered you to the best of my ability. And I told you, nandiyan pa, tinanong nyo how long will he stay, as long as he likes, di ba? So he made that decision on his own. I found out when Senator Jinggoy called me. I had no idea last night because he came pa to see Sec. John Vic. So I brought Sec. John Vic sa taas, sa 5th floor, because ni-request nung isang staff na, "Sir, hindi pa alam sa 5th floor na secure na at hindi pa nila alam ang nangyayari. Baka pag umakyat yung mga pulis, baka may gulo." So I went up, medyo naka-vest at armado pa yung OSAA. So Sec. John Vic asked them na lahat may barel, ibaba yung barel. We explained the situation that OSAA is still in charge inside, but there's a joint investigation. Little did we know na hindi pa fully secured when we answered you, because nga may na-aresto actually kagabi. Diba? I think na-report nyo na lahat. So I just promised Sec. John Vic that I'll wait for his report and that siya magsasabi sa details para nga walang misfire, miscommunication or accusation. But since someone close to me sent me a text, kasi meron nag-send sa akin ito, PNP confirms Browner's statement that 30 shots were fired. All of them came from the Senate, from Cayetano security guard. So first of all, I don't have a security guard. If they're talking about the blue guard, wala akong kasamang security guard. If they talking about my security, they're also from the PNP. I double check before going here. Walang nagpaputok sa kanila. Okay? Okay, so mukhang mini-mislead na si ng mga media ang nangyayari. Wala pong security si Senator Cayetano na nagpaputok. Usaa po yan, sa Senate po yan, no? Nagkaroon po ng warning shot. Ito, pakinggan po natin. Okay, so anyway, make a long story short, ito po ang text ni Sen. John Vic. The count was 27 from inside the Senate and 5 from the other side, no? So my point is, nag-verbal warning sila. Tigil nyo yan, okay, whatever the words were used. Sorry, yung OSAA, nag-verbal warning. Hindi tumigil yung kabilang side from trying to get into the Senate. So nagpaputok sila in the air. Ang problema, nagpaputok public. So eto, whoever the perpetrators was, di ba? Kasi nga, last night, bago umalis si Sec. Remulla, sabi niya, so far they saw 1 bullet. So syempre, nakita ko yung mukha ng OSAA, that's not possible. So someone showed me the video and Mayan nga told me may live nga, di ba? So sinabi ko lang na, Sec, can you allow the OSAA
to go inside the kabilang building para may sarili namin investigation. I haven't really had time to look at all the details pa, and I promised si Sec. So the count was 27 from outside, from inside, no? 27 from inside. 27 from Osaa. 27 from Osaa. Yes, na Up count nung putok. from Osaa. Yes. 5 from the Kalaban. Yes. Kasi ang warning shot, itutuloy-tuloy mo yon until nga, kaya mo wina-warning, ayaw mo magkabarilan, di ba? So, kailangan umalis. But instead na umalis, nagputok pabalik. So, I won't defend or say much more, yun lang. But eto, kararating lang sa akin yung text ni Sec. Remulla. NBI had no warrant to serve. They were requested by GM WIC to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco sitting down on the second floor bridgeway with the white guard when his attention was called by Osaa Aplaska. Sino ka? Sabi Aplaska. Francisco stood up with AR-15 at the sideway sling. Aplaska fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osaa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds, immediately fled the scene. Sure, can So- you get that? Pwede kami name. Copy. Read out para ano, okay. So, yun lang muna so far kasi yun palang binigay sa akin. But let me emphasize this, ha. NBI continually told us na wala silang deploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what, no? So kayo na ang mag-compare who is saying what, di ba? But time after time, in fact, Senator Loren got a text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayagan sila ni Senator Soto. All the senators na kasama ko doon, napakarami, all said he did not only say it once, he said it 3 times. So, we can get to the truth if people tell the truth. Diba? But if the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. But I can tell you, I have faith in the PNP and the DILG. They gave me their word. No? And for some, their word is not important, but I do believe kay General Nartates, Chief PNP, and kay Sec. Remulla, nung sinabi nilang lalabas ang totoo dito, I believe in the word that they've given. No? That we have Ang nagpaputok po kahapon, Osaa, and yung armed na Marines. Kasama na po sa bilang yung 27, yung lahat na nagpaputok coming from the Senate force. I don't want to speculate kasi I just read to you yung sinabi sa akin. But kasi may nakita din ako na report or something sa Facebook. I haven't verified na the Marines were here to support but did not fire. So I'll wait for the report naman ng Osaa after meeting you. Ayoko kasi Osaa naman is under my jurisdiction. So I'll have them explain what they found so far. And we can say are from Osaa lang. Yun ang report ni Sec. Dante. Okay, the 5 came from the Kalaban. Yes. Pataas, sir, or towards Osaa? Yun ang hindi ko masagot. Okay. May Sir. isang bullet daw sa taas. Kasi nga last night nung naghiwalay kami, so far daw isa pa lang, Tapos eto kasi sinabi ko kay Sec. Remulla, I'll make sure na yung commitment ko not to influence or walang political angle yung aking explanation ng investigation. But he sent me that text na so far yun yung report niya. Okay, tuloy tayo lang konti para mas malinaw sa atin ang kaganapan. Trace nila, they got a lot of IDs sa the guy na bumalik, pinabalik daw siya para kunin yung bag. Ito na yung nahuli. Maraming IDs sa bag. So they got his fingerprints, binaback trace niya. When I left, they were bringing him to Pasay for inquest. So I haven't gotten the report. Unfortunately, pinauwi namin lahat ng lawyers kasi nung sinabing clear na, nakiusap din yung mga police so that their work is easier. Paalisin na. But can I just mention this, guys, di ba? Unprecedented nung Monday na meron law enforcement
enforcers na makikipaghabulan sa isang senador. Unprecedented yan. That never happened in the Philippines. Secondly, taking away coup d'etats, di ba? First time then, in my view na may ganun armed attack. And hindi sila tumakbo They were somehow Lumaban. holding their ground. All of you were here, di ba? So there's a speculation na gobyerno yun, there's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo, diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito lalong dumami yung police. That's why nga Sec. John Vic wanted to go upstairs to make sure it's okay. But nung kausap ko yung anak, he started, etc. I respected that. Sec. John Vic respected that. But kagabi, bumaba pa si Senator Bato. Bumaba pa siya para magpakita That was the last time I saw him. Go ahead. I will not interpret because sabi niya baka. Because he did not escape during, after. But ang sabi din kasi nung asawa niya, after niya nakita na someone will go so far as lusubing a Senate just to get him, that's why he did it. Kasi kung if I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape because there's no warrant Correct. Diba? There's no warrant. So, he's free to go. When you, for example, pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. Correct. It happened kay June Lozada. He slept on my couch on the 5th floor. And then, nung sinabi, doon na lang siya sa mga madre. And then, sinabi, doon na lang siya sa Lasal Green Hills. Lumipat siya doon. Because hinabol siya ng mga NBI na walang warrant. So, I'm not saying as a fact walang warrant. I'm saying they did not present the warrant to us. And I'm waiting for it. They did not give us. If they gave me the warrant, my advice could have been different. So same. Kayo nag-seek sanctuary dito. Sabi niyo, sir, media kami, inaaresto kami, wala namang warrant. I talked to the police. Ba't niyo hinahabol? Wala, sir. Or may warrant. Nasaan ang warrant? Wala. Sabi ko, dito muna kayo sa Senate. 3 days later, wala pa rin yung warrant. Sabihin mo, boss, gusto ko nang umuwi. Umuwi ka na. Diba? So that's the reality. Is it the best? I want him to attend each and every session. I want him to be there. I told him last night, Sen Bato, sana you can attend the impeachment. It's his constitutional duty. Last follow-up then. Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? So, sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So, I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Ayan, di nakatikim kang hinayupak na bias reporter ka na. Okay, so ang question kasi hindi daw under attack ang Senado, gawa-gawa lang daw. O ito mga media, kayo pa po ang nagko-cover dito. O GMA7, ito. Bago natin ipagpatuloy si Senator Alan Peter Cayetano. Manood kayo dito, video nyo ho ito. Ngayon sabihin po ninyo hindi under attack ang
ang Senado. Ito ha, galing po mismo ang bidyong ito kay Jan Consolta. Kasama siya sa operasyon ng NBI para arestuhin si Senator Bato, kidnapin. Diyan mismo sa GSIS. So, narito, panoorin niyo po, video man ito ng GMA. Oh. Ayan o. Iiwan niyo, boss. Iiwan yung van. Ayan. O, ano yon? Kasama sila dyan, ha? Jamie, ha? O, dyan konsulta. Kasama kayo ng NBI. O. Hello. 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 Sandali lang, mama. Sumisecure lang kami. Sumisecure lang. Nagkakaputukan. O, may kausap pa yata siya ng live. No? SWAT? Alam ng SWAT Jamie, lang, ano? SWAT lang, ano? Hindi ko alam, pinoproter yung tropa. Oy, tropa, yung NBI, ha? Sabi niya, tropa. Ay, ano na? Sakit sila ng binti. Paano yan? O. Sir, Patubag, mga reporter, nabaya. Sir Levick, saka si JT nandun, nag-isa lang. So, ito nasa gitna sila. Tayo na. Tuli na naman kayo sa sarili ninyo. Baka lumabas eh. Sabi ng radyo sa NBI, huwag makipag-engage. Pero nagpaputok. Oh, kita nyo? Maliwanag to, NBI ito ha. NBI, kita narinig nyo yung mga putok. Galing sa usaan na yun. Ito na po yung putukan. Sa kabilang side naman po ito, sa NBI. Kabilang side ng gobyerno. Dali tayo dyan. Diba? Dyan konsulta. Doon yata papasok na, doon sa gate, sir. Sniper daw. Itong gate, yung gate. Warning shot lang po yun. Diba? Dyan konsulta. Ayan na. Yung ng open area. Oo. Ay, open pala kayo doon. Kita kayo doon. Pagpasok ko doon. Ginamit nyo yung GSIS para gagawin si Bato. O saa? Kaso, usaa nga daw. Yung mga bala, tumatama sa bubungan ng jigsay. Warning shot na yun. Pinapalis kayo. Yung mga bala kasi tumatago sa gym. Kaya huwag mo na. Nagkakabulungan doon. Okay, ayan. Maliwanag po yung bidyong iyan. Kuha po ng GMA7. Si Jan Consolta. Ang sabi niya dyan, pasado alas 7 ng gabi. O ng paputukan ng mga umano'y armadong lalaki na nakapwesto sa bahagi ng Senado. Armadong lalaki, usaa yun. Ang mga agents ng NBI, agents ng NBI, OTCD, na nagbabantay sa area ng GSIS compound. Alas 7 matibag. Kasamang umanong naipit sa putukan ang mga miyembro ng media, kasama siya. Nakasama ng mga NBI agents. Ayan, dyan konsulta. Naatasan daw mag-secure ng GSIS compound na nasa likod mismo ng tanggapan ng Senado. Hindi nga pagsisecure ng GSIS eh. Ang ginawa ho ninyo, arestuhin ninyo si Bato, ito yung operasyon ho ninyo. So ngayon, ang ending, arestado. May naaresto. Kawawa naman tong hinayupak na to. One suspect arrested in the Senate shooting. Kasi bakit kayo lulusob sa Senado? Ano bang purpose ninyo? Ngayon naman, may naaresto na, dininay pa rin po ito ni Matibag. Itong palpak na Matibag. Hindi daw ho nila ito kilala. O narito. Sir, may we know kung sino po si Mel Ora? Hindi kilala. Hindi daw nila empleyado. Putang ina itong hayop po. Pabras up pa ang buang siningwaling na ito.
Tuloy, pakinggan natin. Oragon. Totoo po bang driver siya ng NBI? And Mel bakit po siya Oragon. may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng Volunteer? Anak ng kagawang NBI, masilang ahinsya, may operasyon kayo. Sino bang si Raulo mag-volunteer dyan? May hawak ang baril, nagpuputok, volunteer ka pa rin dyan? Hindi ka empleyado, anak ka ng kagawang Matibag. Oh, tumataas yung ilong mo, nagiging Pinocchio na rin Alol. baril. Yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Okay na, nandyan na naman tayo, nagdadrama ka naman. Siya lang daw yung inutusan na balikan daw yung bag. Kaya may hawak na baril. Pero yung bumabaril daw talaga na actual, hindi daw siya. O sino yung bumabaril? Ilabas mo yung bumabaril. Kung hindi siya bumaril, bakit siya yung ipakulong? Ilabas mo yung tao mo na bumabaril. Yan ang ipakulong natin. Buang ka sinungaling ka. Sorry, panghuli na lang. So kasama po siya nung mga As NBI a agents na driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating po publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Ay puta, hindi empleyado ng NBI, assets ka, alpha, hindi ka empleyado, buwang ka. Sino nagpapasahod? Kayo, di empleyado ng NBI. Diyan tayo Sobra ng sinungaling itong animal na ito, huli na nga kayo. Kaya sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, sinungaling kang hinayupak kang Matibag ka. Number one, sa 5 sinabi ni Director, 6 ang mali. Okay. Sinabi niya, ibibigay niya warrant. Sabi niya, ibibigay niya yung report. Sabi niya, papakita niya na hindi sila yung gumunti. Sinabi niya na hindi sila nag-inspection ng mga kotse. Tapos sinabi niya paulit-ulit yesterday, walang NBI sa Senado. PNP na mismo nagsabi. So ang problema, the director seems to be lying to someone. He lying to the palace, he lying to me, he lying to us, lying to ano. So ayusin niya muna sarili niya. Diba? They're under investigation also Ilabas niya muna lahat ng facts bago kami mag-usap. Pero as far as you are concerned, sir, pag protective custody, meron bang gano'n na tungkulin ng What does Senado? protective mean? Pro-protectionan mo. Pag ayaw mo na yung protection ko, arrest rin kita. Diba? So pag kayo sa media pumunta dito, Ito, putang ina, natawa ako dun sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Matibag. Sa 5 daw na sinasabi ni Matibag, 6 ang mali. So 6 yung sinungaling. 6 yung kasinungalingan. Tayo na sumubra, no? Alam mo kasi ito si Matibag, huli ka na nga. Putang ina, ayaw mo pang umamin. No? Ilabas mo yung mga tao mo kasi ito, may legit operation kayo para kidnapin si Bato, pumalpak lang kayo. Dahil magaling itong si Cayetano para sa akin, no? Naagapan niya yung tangkang panggagago ng gobyernong bangag sa katauhan ni Matibag. Mantakin mo, sisirain mo yung pagitan ng NBI at GSIS para lamang sa kalukuhan ninyo. Arrest at all cost daw, kahit sinong masagasaan, kahit sinong matatamaan. Ang problema dyan, gumanti kayo ng pagpaputok. O di ba? Nagwarning ang, sabi niyan, ang Senado kasi
Kumbaga may kawatan umaakyat sa tahanan nila, kailangan protektahan ko po yung aking bahay. Yun yung pinupunto ni Senator Alan Peter Cayetano. Under attack kami dahil mayroong operasyon ng NBI. Nagbabarina sila doon sa GSIS. Kung yung bahay nyo kaya akyatin ng akyat bahay gang, anong gagawin nyo? Hayaan nyo lang sila na magnakaw? Makaakyat bahay? Hindi. Kung may baril ka, mag-warning shot ka. Kasi kung may baril din yan, hindi magputukan kayo. Yung kawatan, yun ang nangyayari ngayon. Gumanti ng putok itong NBI. Pero panay sila sabi, wala daw gobyerno. Pati si Bangag, sinungaling. Lahat ng nasa gobyerno, mga sinungaling kayo. Pero nabisto na po kayo. Ito na po yung katotohanan. Si Matibag, nuknuka ng kasinungalingan. Si Bongbong Marcos, nuknuka ng kasinungalingan. Napaka-imposible na hindi alam ni BBM yung pinanggagawa ng NBI. Sinabi nga ni Claire Castro na nag-deploy sila ng NBI dyan sa GSIS for what? To secure GSIS? Anong meron sa GSIS? Under attack pang GSIS? Hindi. Pumwisto lang kayo doon para makahanap kayo ng paraan kung saan kayo papasok para kidnapin si Senator Bato. Kaso ang problema ninyo, matalino man ang musang, matalino rin si Senator Alan Peter Cayetano, kaya pumalpak kayo, hindi kayo nagtagumpay, yung Senate SEDS na gusto ninyong mangyari, pikat kayo. Mantakin nyo ang napakaraming kapulisan sa labas. Nalusutan kayo ni Bato. Napagpatuloy muna natin si Senator Alan Peter Cayetano kasi napaliwanag din po niya kung meron bang obstruction of justice sa part ng Senado or kung sino man sumama kay Senator Bato na pag-alis daan sa Senado. Again hindi mo po pwedeng gamitin yung salitang pagtakas kasi wala siyang warrant of arrest, wala siyang kaso. Yung sinasabi ninyo, warrant of arrest ng ICC, hindi po naibigay sa Senado. At yung Korte Suprema na pagbigyan ng 72 hours yung respondents, pati si Senator Bato. So 3 araw, sumalaya nga ho siya. Kasi wala mang warrant. Ang sabi nga ho ni Bungit, walang inutos na arestuhin si Bato. Kaya pakinggan po natin si Senator Alan Peter Cayetano. Una rito. Ano nakapasok yung armed men? Well, you're under protection while you're under our custody. Diba? So, for example, yung kay Jun Losada, it was a different situation, but he was still under the protection because nagpaalam siya. Nalilipat kami ng Green Hills. So, I will still insist on his rights. Diba? So, meaning if he'll be arrested now, I'll go to him and I'll just ask, sino nag-aresto? Do you have a warrant? And if they say it's a foreign warrant, I will ask them, pwede bang sa korte natin dalhin to, hindi sa Hague? Correct. Diba? So, do that. At pag nandito sa building, syempre, I have to look muna ano yung warrant at alam nyo na yung stand ko. So, in that sense, parang siya nag-voluntary umalis sa protective Custody. Same example ko sa inyo kanina, diba? If the media comes, may naghahabol sa inyo, hindi nyo sure kung police, hindi, wala namang warrant, pero yung tingin nyo wala na yung threat, gusto nyo na umuwi, pwede naman. I don't, Ibig sabihin, kunyari ako, under custody ako ng Senado, sabi ko, feeling ko, hindi ako ligtas dito, pwede pa ho ako na umalis dito. So, pwede pala yun at hindi ka pipigilan ng Senado kasi choice mo yun. So, out yung Senado kung ano ang gagawin sa sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kunyari, ganito, alis ako. Wala kami magawa. Kung umalis ka, di umalis ka. Kasi pag dito ka, under protected custody ka namin. Okay, tuloy. This time, I don't know. Yeah. So, this time, don't. Well, kasi yung nahuli, inutusan daw siya to retrieve the tactical bag. So that means the tactical bag. So that means they were already inside. Nasa loob. Kasi medyo nagpipilit akong lumabas sa office nung nangyari. Pero ayaw ng mga security. And they said hindi talaga secure dito. Yes.
Yes. Voluntary siyang umalis. Mhm. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As a president, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, at kung wala ng legal remedy, we'll allow you, but better, we'll convince him to surrender. Mhm. Our prayers are with him. Hindi ko pa nakita. It's just like using PS card. It's not illegal. There's no warrant of arrest. Walang obstruction of justice because you know, to obstruct justice, you have to know. Mhm. So kung hinahabol ka nila, walang mapakita warrant sa akin, tinago kita, walang obstruction of justice yon. Pinakita nila sa akin yung warrant, di ba? Tapos nag-plot tayo na itago kita. Not yet. There's no warrant eh. Sir, but the warrant by the ICC was made public on that. So how did the Senate make it? Because as far as we're concerned, there's no warrant. But the ICC made public the warrant against the Who will we believe? Eh, ICC mismo nagsabi nung Sunday, wala. Mhm. Kaya nga, tapos, so ano, Monday lang nila lumbas. Eh, sinabi ni Trillanes, 6 months na daw yun eh. Sir, you party. Oh, no. I'll clarify that. We don't take judicial notice of that stuff. You have to come to us and present it. So kung meron sa internet na one of you may warrant of arrest, hindi ko na kayo papapasukin ng Senate at arrestuhin ko na kayo. Hindi ba dapat pumunta dito yung police na dala tapos sinabi? Oo. I'll tell you why. Because the ICC said they have a secret warrant. They said they have a secret. No, guys. Believe me, i-research nyo, i-google nyo ngayon. Oh. Sinabi ng ICC na under their rules, pwede nilang secret yung warrant. Sinabi nila yan a few months ago. That's why tumakbo si Senator Bato sa Supreme Court. Kasi hindi niya nakita. When's the first time that you heard na meron talagang warrant? Nung Sunday. Where's the first time na nakita nyo? Nung Monday. At ano bang paulit-ulit ko sinasabi sa lahat? Di ba? It has to be a Philippine warrant. So if there's a warrant for any of you here na kung saan-saan etc. at walang nagpapakita sa akin, hindi ko rin papayagan na arestuhin kayo sa loob ng Senado. It's just that simple. Okay, mas malinaw itong paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano. Iba talaga pag abogado po yung Senate President. O ito, ako naintindihan ko yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Walang obstruction. Bakit po sinabi niyang walang obstruction? Unang-una, walang warrant. No? Walang warrant of arrest na inilabas ang gobyerno. Kasi ang inuunor ng Senado, kahit sa atin dito, na warrant ay local warrant. So galing sa Regional Trial Court na warrant. Ngayon, hindi nakapagpalabas ng warrant, wala silang naipakita. Yung sinabi ho nila, may warrant naman. Kanino warrant? Warrant ng International Criminal Court. ICC, dayuhang warrant. Hindi nila inuunor yan. Ayaw nilang i-honor. Kasi ang gusto nilang warrant, local warrant. Kung may local warrant na, isinerve ba nila yung warrant diyan sa Senado? Hindi nila sinerve. So, ibig sabihin, walang warrant, walang i-arestuhin. At walang inaaresto. Walang naipakita sa Senado. So ngayon, walang obstruction of justice. Magkakaroon lang ng obstruction of justice. Ito, sigun sa sinasabi ni Attorney Cayetano, Senate President, kung sinerve ang warrant of arrest sa Senado, tapos tinanggap, tapos pinatakas nila si Senator Bato, yan yung obstruction of justice. Pero wala namang warrant, walang obstruction of justice. Kaya malaya si Senator Bato kahit saan lilipad. Ate, ito, kumpirmado na, wala na sa Senado. Ito naman, saan ba pumunta si Senator Bato? Lumipad ba kaya? Puta. Ayan, oh.
Ito po ay post ng Abante Radio. May pinatakas, mamalisya pa nga, malisyoso pa nga ang post eh. O tumakas, oh, anak ng kagwang. Walang pinatakas at walang tumakas kasi wala pong warrant o arrest si Senator Bato. Namataan daw si Senator Robin Padilla na ispatan sa NAIA Terminal 3. Ang ina talaga itong mga media, mga misleading, no? Ang sabi dyan sa ng Abante Radio, sa gitna ng tensyon bumabalot sa Senado, namataan si Senator Robin Padilla sa paliparan kaninang madaling araw. Hindi pa malinaw kung ang hakbang na ito ay bahagi ng isang nakaplanong pag-alis o may kaugnayan sa nangyayaring SIDS sa loob ng Senado kagabi. Saan daw? Sa NAIA Terminal 3. Kahit saan lilipad si Senator Bato de la Rosa at kahit sa samahan pa ni Senator Idol Robin Padilla, walang nilabag na batas. Maliwanag po yan. Walang obstruction of justice dahil walang warrant of arrest. Sa NAIA Terminal 3, di natin alam saan pupunta si Senator Ronald Bato de la Rosa kung lumipad po ito. Wala naman po siyang hold departure order. Kahit po pumunta siya sa ibang bansa, hindi niyo mapipigilan yan. Dahil walang hold departure order. Wala ngang lookout bulletin order eh. Pero dyan sa NAIA Terminal 3, may domestic flight din. May papuntang Davao. Hindi natin alam kung saan lumipad or lumipad ba si Senator Bato. Kasi kung uuwi ng Davao, lilipad talaga sa sakay ng eroplano. Di ba? Walang ipinagbabawal dyan. Malaya si Senator Bato sumakay dyan sa kahit anong flight or abroad pa. Pero ako, sa'yo, mas the best siguro, lumipad ka na lang sa ibang bansa. Sa bagay, kahit dito lang sa Pilipinas, wala ka namang kaso talaga dito. Dito lang. Oh, may legal battle naman na ngayon sa Supreme Court. Oh, talo-talo na lang. Again, hindi po tumatakas si Bato o pinatakas or tumakas. Dahil hindi po siya wanted sa ating bansa. Wala pong local warrant of arrest sa ating bansa at wala siyang kaso ni isa dito sa bansang Pilipinas. Period. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Disdak Pilipinas,
unang bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.